Gabriel, anak, can you please reduce it. Maybe. Subscribe. Hindi ba no? Asa na? Hey! Batean na, batean. Good evening everyone. Pasensya na, late na naman. Lagi na lang pasensya. Nako, ayoko na mag-sorry. Ayan na, good evening mga mandirigma. Welcome sa Thinking Ground. I can assure you dito, hindi kayo mawawalan. Hindi lang natin sigurado kung magkakaroon ka rin kayo. No, I'll let you be the judge of that. Tara maghasa tayo ng kalaman habang nagtatawanan. Pasok mga mandirigma! Let's begin! Watching from Japan. Andiyan na. Ma'am Yolanda. Ma'am Yolanda, late na. I love it pagka andyan. Yung mga nagpupuyat para kay Banat Boy. Siyempre hindi para kay Banat Boy. Para dun sa topic natin. Di ba? Ano? Yan. Si Boss Tommy ng Siresa Force. Yung mga nagko-comment ha, yung batiin ko para yung mabasa ko dyan ha. Si Ma'am Ruby Wagner, shout out. Ate Tiger Eyes, shout out. Boss Annie Reyes, shout out. Si Boss Tommy, nabati na natin, si Reza Force. Watching from North Dakota, USA. Naku, Dakota yun. Napakasaya, no? Ngayong araw na to, hindi lang dahil masaya ako personally, kundi nakakatuwa kasi ang daming makukulong, hayop na yan, oh.
Pero unahin natin good news kaya, no? Si Nais Mendoza, Banat Boy, pa-shoutout naman dyan. Saka kay Badong. Nagkakambyo ngayong gabi. Sinong Badong? Kumakambyo. Ma'am Mary Cachola ng Hawaii. Hey! Ma'am Nais Mendoza. Sinong Badong? Si ano ba? Mami Jad! Mami Jad! Good evening, Mami Jad. Marami tayong topic ngayon. Nasa mood ako kasi 'di ba kagabi maaga tayo nakatulog. Maganda yung Maganda yung mata natin ngayon. Pogi, ayan oh. Opla! Happy Saturday. Okinayo, shout out. Si Mama Maribik Giray nandyan din. Oy, kanina medyo marami-rami nanood dun sa Birahan PH. Thank you naman, no? Doon sa patuloy na sumusuporta sa atin. I love it. Hey! Oy, si Boss White Tiger nandyan na rin. Shout out po sa lahat. Huwag niyo kalimutan mag-like ha. Kasi baka mamaya mag-like pa yung iba eh. Asan na may pan-like natin dito kasi? Ayan o. Like. Ito pala. Subscribe. And of course, kung trip nyong i-share, get notified and then share. No? Para YouTube will help us reach wider audience. Ay, Ma'am Bengay. Ayun, huwag natin batiin si Ma'am Bengay. Late eh. Alam nyo, no? Basta, dumadami kayong mga mahal ko sa buhay. Hindi, masaya kasi lumalaki yung pamilya ng mga mandirigma, no? Mandirigma! Kasi nire-request. Ito si Badong nire-request eh. Hindi, wala pala dyan, no? Ba't ba nire-request si Badong? Dede ka ba? Dede? O, dede ka na. Dede na. O, dede ka na. Si Ma'am Vivian Peralta, si Ma'am Flory Cristobal, si Boss Rofer Aguirre Magbanwa. Ayan, nandiyan sa Facebook sila. Shoutout po sa inyo, Ma'am Sir. Oh, yan ah. So, meron tayong mga good news eh. Pakita ko na lang, no? Huwag na tayo mag-react. Pakita na lang natin. Boss Renato Shador. Ayan. Shoutout, Boss Renato. And here we go. Asan na yung scene natin? Scenes. And then balik tayo sa topic. Ayan. Senator Ping. Ito. Gusto ko to. Dede ka ba? Dede? O, dede ka na. Dede na. Badong! Bigla na. Walang yata si Badong. Biglang Naku, naghang pa yung camera natin. Ayun. Sana wag maghang, anak ng teteng, oh. Pag naghang, matatagalan bago mag-recover. Kasi umiinit yung camera natin. I'm not sure. I think it's all about the bars. Sa tingin ko regarding dun sa cable eh. Oy, Mr. Sponsor, ikaw pala yan. Andiyan si Mr. Sponsor, oh. Dito ka sa YouTube. Anak ng tipaklong, oh. Boss Anthony Abata, shoutout. Boss Anthony. Boss Romeo Barcebal, shoutout. So, pakinggan na lang natin si Secretary. Ayan na, hindi pa to pinagre-resign ni PBBM eh. Oh. Sexy body. Hindi nila isasara ang dar over my dead sexy body. Alam ba ninyo, nung previous administration, Hindi, ang ganda nito. Pakinggan nyo guys ha. Ang ganda nito. Ano to? Goosebumps din to. Goosebumps. in a period of 15 months, Paki-shoutout please. Batayan family from Las Vegas, Nevada. Shout out! Batayan family. Las Vegas, Nevada. Shoutout po sa inyo, no? Keep safe lagi.
Alam niyo kung ilan na na-distribute nila? 26,000 hectares. Tayo, naka 26,000 in 6 months. The following year, sinabi sa akin ng Senado, ini-expect namin sa susunod na taon, dapat 50,000 kayo. Kasi naka 26 kayo ngayon, dapat doblehin ninyo sa isang taon. When I reported back to Senate, I said, I am sorry we were not able to deliver 50,000 hectares. Why? I said, because we are delivering 74,000 hectares. May karapatan naman tayong magyabang kahit paminsan-minsan. In 2024, we were able to give about 164,000 hectares of 164,000 hectares. Mr. Sponsor, shout out! Grabe, no? Grabe. land to our people. Last year, konti lang, 300,000 hectares ang napamigay na. Grabe, pag magaling ka talaga, magaling yung pamumuno mo, you just have to replicate it. And then, dapat mas mahigitan mo bukas, di ba? Sen, bukas, umaga, Gcash. Oh, ay, yan! Ay, Boss Mark, bukas pwede ba tayong pwede ba ako maaga dun sa sa birahan? Hindi mo na ako mag-off ako ng Sabado di ba? Para para araw-araw meron tayo. Guys, supportahan niyo yung yung Birahan PH po kasi tanang pogi ko dun Pag dito hindi tayo masyadong ewan ko ba iba yung aura ko doon, parang putya ba? Iba yung appeal ko Ewan ko ba, no? Pag nandun ako, di ba Nanay Brenda? Pag nandun ako, iba yung datingan ko Iba yung dating ko pagka nandun ako. Iba yung pogi ko doon, iba yung pagka-pogi ko. Kaya subaybayan niyo ako doon. O ito, tuloy natin to si Secretary Conrado. Ilan na lang ang natitira? Boss Mark Ramo, shoutout Nag-live ka ba? Bumalik ka ba? Mukhang di ka na nawala yung live ni Boss Mark kanina 750,000 hectares. This year, it is our ambition. We can be able to distribute 500,000 hectares of 500,000! Ibig sabihin po milyong ektarya ang pinamigay nila. Milyong ektarya ang pinamigay. Pogi kasi yung boss mo. Oo nga walang kahirap-hirap yung setup ni Boss Mark no? Ma'am Janet Kamagay, shoutout. Nandun lang Ito nandun lang Madilim lang yung background parang si Sara Duterte lang. Tapos nakalabas lang. Wala na, hindi na naglalabas ng bicep ngayon Kasi iba na yung setup niya Dati nakaganon lang. Ma'am Gem Girl, bawal lang late. Ikaw naman Josephine here, watching from Temecula, California. Nakahabol. Oo nga, nakahabol. land to our farmers. So that in 2027, we only have to distribute 250,000 hectares. Tapos na ang programa na i-distribute na natin. Agrarian reform is not only about distributing lands. Agrarian reform is about providing tremendous support services to our agrarian reform beneficiaries. We will bring government closer to the people. Hindi nila isasara ang dar over my dead, sexy body. Yun pala yun. Over my dead sexy body. Galing na galing, no? Pero mo, daming lupang Ganun dapat. Di ba? Sige, pinapatawad na kita, Ma'am Josephine, Ganun dapat. Ganun ang performance. Ganun yung good governance. Di ba? Kaya hindi pinag-resign hindi pa pinagre-retire ni PBBM Kasi nga, magaling. Di ba, Ma'am Winnie Sagon? Baka six-pack na yung abs. Oy, nag-basketball ako kanina. Lang yung 1 minute pa lang pagkapasa sa akin ng bola, tinira ko, pagod na ako. Nag-dribble lang ako ng konti, nag-crossover. Nilipat ko sa kabila, pumwesto ako, fumake.
Pag fake ko, tinira kong gano'n, kapos. Wala, sabi ko, sab. Injured. Grabe pagod ko kanina. Hindi, dapat, pero ibabalik natin yung resistensya natin. Maganda kasi pagka nag-exercise ka, no, wala ka masyadong isipin. Tapos papugi ka ng papugi. Ganun. Atty. Kabutat! Shoutout, Ma'am Rayan. Shoutout. So, ayan ha. Good evening everyone. Puntaan na natin. Tuloy-tuloy. O kaya, wag na tayong magmaliit, no? Tuloy-tuloy natin yung good news, tapos punta tayo dun sa discussion natin. Asan yung ano natin? Ito. Oplan. Kontrabaha ng Pangulo. Tuloy-tuloy sa iba't ibang panig ng bansa. Ito yung maganda eh. No, biruin nyo, no? Sa Maynila, yung mga panghigop, yung mga sanction na pinagsabay-sabay. Kaya ang dami nagulat eh. Posible palang walang baha. Diyan sa Manila. Di ba, Boss Sunny Reyes? Biruin mo, no? Umulan, ang daming baha sa iba't ibang parte ng Pilipinas, pero sa Manila which is typical na babahain, hindi bumaha. Biruin mo, may mga architect pa, di ba, na nagsasabi, wag na lang natin pangalanan kasi idol natin. Sabi niya, imposible eh. Kahit ano pang gawin, wala na talaga. Kahit yung flood controls pa, hindi maaapula. Pero ito, di ba, napakagaling. Hindi bumaha. So, kung magiging seryoso lang, no, yung the rest, yung mga LGUs, alam nyo, no, sa tingin ko dapat talaga yung mga LGUs kasi pag nagpe-perform din talaga, no? Talagang mas magiging simultaneous yung pagiging pag-okay ng bansa. Ganun dapat eh, no? Sa Davao sobrang nakakaawa na nga yung mga kababayan natin doon. Grabe. Hindi na umuulan, bumabaha pa rin eh. Yun yung isang malaking kalokohan kasi ron. Napabayaan yun. Kaya lang, Mindas, Germany, shoutout po. Eto, yan, Oplan kontra baha ng Pangulo, tuloy-tuloy sa iba't. Layo ng Oplan kontra baha na maibsan ang matinding baha sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao. Meron pa ba tayong good news dyan? Ay! Ito, good news to. Anak ng toko, kulit ng gumawa. That's my tomboy, candidate from Davao. That's my tomboy? Anak ng tipaklong, oh. That's my tomboy daw eh. Gago yung gumawa na ito. Hayop na yan, oh. Natawa ako eh, kaya itinapik na rin natin, no? That's my tomboy. Teting naman kasi mga posting naman. Vice President yan, ha? Pero in fairness, gusto niya maging siguro, yung tomboyan ng datingan. Kaya yan. Nauubos na, magnanakaw at unti-unti nang naayos ang Pilipinas. Sana magtuloy-tuloy, no? Sana magtuloy-tuloy. Yun yung rin natin. Boss Desert Spring. Kaya, guys, no, yung mga unting maitutulong natin, no? Yung maging matinulang tayo, malaking tulong na yun eh. Marikina River, mukhang matatapos na. Alin matatapos na? May project ba dyan din na, no? Jomar Joshua. Shoutout, boss. Beirut, Lebanon. Hey! Wow. Nakakarating na tayo ng Beirut, Lebanon. Ingat-ingat dyan ha, sa Beirut, Lebanon. Boss Randy Labugen, naimbag nga rabe kamandirigma, mga mandirigma! Asa meron pa ba tayong good news dyan bago tayo mag-proceed dun sa natin? Mabilisan lang para tayo. Malay nyo, mag-exam pa tayo. Maano tayo?
Pinatuloy ko pa yung pagpe-play. Anak ng tipaklong, oh. Sabi dito, sobrang big win nito for the medical community. Thank you to PBBM for backing the project for PLM. This new facility will soon level up hospital-based training and welcome 7,200 plus more students into medicine and allied health programs para sa pangarap at para sa bayan. Tuloy-tuloy ng paglago natin, no? Pero galing. Alam niyo yung magaling na leader, hindi yung pag binabatikos, no? Nakikipagsagutan. Ang magaling na leader, sige, bumatikos ka lang dyan. Basta ako, focus, trabaho lang, no? Kakain ka ng tae, parang ganon. Wala ka, kahit anong gawin mo, wala ka magagawa. Oh, pero ito pa isa maganda rito. Ay, dapat mali ako ng pindot. Ito, sabi rito, ligtas sa alon, bagong seawall sa Northern Samar, tapos na! Ito yung kabiruin nyo, no? Agrikultura, inaayos. Yung baha, tinatapos. Mga kawatan, tinatali. Tinatali, wala. May masabi lang eh. Yung mga kawatan, hinuhuli, kinukulong. Pucha, yung kaligtasan, pinaprioritize. Ano patunay? Ito. Yung mga flood control, inaayos. Ligtas na seawall. Very good. Imposibleng di very good sa inyo. DPWH nagtayo ng 387 metrong seawall laban sa storm surge sa Northern Samar. Pasok! Good news! Maginang anak, araw, sinampahan ng kaso. Yun. Mamaya, yan yung pangpinali nating good news na yan, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, napakasya talaga ng araw na to. No? O, ito pa. Ay, si FL Lisa. Snappy salute to the newest member of the Philippine Coast Guard Auxiliary. Honored to witness your maiden voyage as you join the ranks of the men and women sworn to protect our country's seas and coast. As you set sail on this new journey, labo ng mata, may you continue to uphold the values of patriotism, service, and volunteerism that you've always had in you. Welcome aboard! Palakpakan. Si Dito Ocampo, di ba? Coast Guard, no? Ito pa. Ito, maganda to, guys. Ito, maganda to. Asa na? I-landscape natin para malaki. Ba't ganun? Okay. So, ayan ha, panoorin nyo ha. Alam nyo na ba to? Madaming magaganda ang ginagawa ni PBBM for the Filipinos. Dami ding nililinis ang mga palpak na ginawa ng Duterte administration. Bulag lang at bobo ang mga DDS. Nakuyaan nyo na sila. Yan nga, ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Nanay Brenda. May nasaksihan. Eto. May nasaksihang krimen? I-report agad gamit ang eGov app. Oy, boss Principal. Mapa-online scam, pang-aabuso, o anumang paglabag sa batas. Isang pindot lang sa i-report. Alam nyo na ba yan? Alam nyo na to? Wait nga, dapat lakihan pa kaya natin. Hindi yan. Yung isa. Wala din. Okay na siguro yan. Piliin ang iyong concern, ilahad ang detalye, at
mag-upload ng larawan o video bilang ebidensya. Sa bagong Pilipinas, mas ligtas ang bawat Pilipino. May e-gov ka na ba? Download na! Download na eGov PH Super App. Si Boss Vinny tsaka si Ma'am Lisa, no? Alam niyo ba yan? No? Pag naka-witness ka o kahit ikaw, pwede ka nang magsumbong. 'Di ba? Tapos sana connected na yan, connected na sa ganito, connected na sa police, yung fast response ng police, 'di ba? Sana ganun. Very good. No? So anyways, punta na tayo sa ating mga discussion. Magandang araw po sa lahat guys. Siyempre, shoutout sa inyo. At simulan na natin ang dapat nating simulan. Doon sa mga bagong dating, shoutout. Ano ba yung una natin? Ma'am Eloy, shoutout. So, let's begin. Boss Ronald Osorio, nasa Facebook. Asan ka? Wala ka ba dito sa Boss Ronald Osorio, shoutout. Si Boss Adelmi G. Galgana, shoutout po sa inyo. Ayan. Pag-usapan natin to. Etong asan na ba? Mali Yung Hitman remarks, no? Loretta Adagoganda Antonio. Ngayon ko lang napanood yan. Oh, at least, di ba? Ang ganda nga nun. Biruin mo, no? Meron tayong sumbong mo sa Pangulo. Meron tayong eGov. Grabe. Dapat ma-appreciate, dapat magamit, 'di ba? Ang ganda nun. Tapos dapat maipatupad talaga yung yung kay General Torre na 5 minutes response. Yun talaga police visibility. Tanggala. Ganda niyan. Boss Randy Labugin, shout out. So, punta na natin to. Kapasidad o sekretong koneksyon. Sara Duterte, nahuli, no? Sa sarili niyang bibig, nahuli dun sa 5K na Hitman remarks. Sabi ko, di ba? Tumawag nga ako doon sa kakilala ko kagad Pre, putya nagbaba na pala kayo? Totoo ba yun? 5K na lang? Brad, hindi. Lowest 12 pa rin tayo. Ano yan? Binababoy nyo na kami sabi. Anong 5K? Wala nang 5K ngayon. 5K pang gasolina pa lang yun No? Wala pa, lugi pa. Magkano bala ngayon? Sabing ganun. Putya, bala pa lang. Mahal na, Brad. Eto, nagbigay ulit ng quotation Nakalagay doon, bala. May amount. Tapos, kunyari, sisiguraduhin, para daw sigurado, dapat daw, hanggang isang puno yung magazine. Diba? So, ilang rounds yun. Bad ka, Bibi, natawa ko kanina. Pinagtingin ko tuloy ako ng co-worker. Saan ka natawa, Mabengay? Wala, isumbong mo kay Banat Boy, Mr. Batuta. Oo, babatutain natin yan. No? Sa tingin ko, sikat yung batuta ni kaya si Secretary Bembang Tapos, nakalagay doon, may snacks pa Nakalagay sa quotation, binreakdown pa Snacks.
Oh, 400. Sabi ko, pucha, mahal ng snacks niya. Sabi niya, hindi. Kasi minsan aabangan namin hanggang gabi. Oh. So, pagka, kunyari, medyo mailap yung itutumba natin, sabing ganon. So, kailangan mag-aabang pa kami, no? Syempre, baka abutin ng hapunan. Isama mo na hapunan, 400. 400 ulit. Call 800 kill. Gago. Oh, di ba? Putsa, tas Yossi, may pang Yossi pa. Sabi, mukha naman kaming tanga doon kung nag-aantay kami tapos titingin-tingin lang kami. Kailangan nag-Yossi kami. Oo, wala. Pasensya ka naman, Bengay. Ha? Dapat nga, hindi kita pinapansin ngayon kasi late ka. Hindi, joke lang. Kung di lang kita love siyempre, di ba? Kaso wala Andiyan ka na, nabati na kita Pero may Yossi break, di ba? Ang hayop na yun, Sabi ko, baka may pa-soft drinks pa kayo dyan. Ay, hindi. Ano, energy drink. Ang ganda ng breakdown ng quotation, No? Kaya malabo yung 5K. Malabo daw. Sabi niya, puta, malabo yan, Brad. Ano yan? Yan yung nagpapa ng industry namin, Sabi pang ganun, Sabi niya, banat boy, mali yan. Yung industry tuloy namin, namamatay. Yung industry ng pagpatay, namamatay dahil sa mga kumukuha ng maliliit na bayad, sabi niya. Pucha, talo pa kami dyan, Isang araw mong hiintayin, mamanmanan mo, dalawang araw mong mamanmanan. Chechikin mo ng maigi para malinis. Yung bala, gagastusin. Yung pamasahe. Pucha, yung motor. Tapos, yung risk daw pinakamataas ang bayad Yung risk 10K na Di ba? Kaya lugi sila. Wag tayong papaloko dyan. Wag tayong papaloko. Pero, puntahan na natin. Ha? Kasi, eto mga mandirigma, ako mismo No? Napailing ako Di ba? Mapapakuyom ka ng palad Ito, panibagong ano na naman. Antindi talaga ng No? Galing sa mismong bunganga ng Vice President. Biruin mo, speech ka sa ibang bansa ka pa doon sa daig kung saan nakakulong yung airpods mo. Puta, lantara mong babanggitin, ipinagyayabang mo na 5,000 lang yung makakakuha ka na ng hitman para pumatay ng tao. Aba, Madam Vice President. Alam mo, bilang pangalawa sa pinakamataas na leader sa bansa, hindi mo na kailangan maghanap ng kalaban para siraan ka. Yung sarili mong bibig ang mismong maglalaglag sa'yo. Yung pangbanggit mo na eksaktong presyo na 5,000 para sa buhay ng isang tao, putya, hindi lang basta hirit o biro sa kanto yan, Brad. Di ba, Ma'am Nilda Arceo? Boss Councilor Galisa, shout out! Ipinapakita mo rito yung isang nakakatakot at madilim na realidad. Putya, pamilyar ka at alam na alam mo yung kalakaran ng mga bayarang mamamatay tao sa Pilipinas? Seryoso? Proud ka pa? Tingnan natin to sa pananaw ng batas Eto mga mandirigma, sa ilalim kasi ng Revised Penal Code Article 282, yung grave threats. Krimen ang magbanta sa buhay ng tao, may bayad man o wala. At kapag nagbayad ka ng hitman, ikaw ay principal by inducement. Pareho ang parusa mo sa mismong bumarel. Alalahanin natin 'di ba nung November 2024, noon siya nagbanta May kinausap na raw siyang assassin para ipapatay yung Pangulong Marcos, si First Lady, si Speaker. Ngayon muli niyang nabanggit. 'Di ba? Nagbanggit ng 5,000 na taripa ng hitman. Hindi ko alam kung nagigets niya ba na yung mga sinabi niya pinapalakas at pinapatunayan na ng pagkuha ng assassin ay hindi lang tsorya o kwento o kata para sa kanya, kundi isang bagay na alam niyang madaling gawin. Di ba? Baka sabihin mo na naman, joke only ka na naman dyan, hayop ka. Baka mamaya mag-joke ka na lang na naman dyan. Sabihin mo, nag-joke ka lang. Pata biruin mo,
Dalubhasa ka sa ganyan? Kung yan kaya po siya, kaya, alam mo, naiintindihan kita kung ba't ayaw mo talagang pumunta sa impeachment trial mo. Di ba? Talagang, malamang, instead na mapaganda, watching, banding with tropa. Ayan ha, banding ka lang dyan with tropa. Boss Boss Ronald Robles dyan sa Saudi. Oh. Bobo nga ni Lustay. Ma'am Neng Gigi! Shout out, Ma'am Neng Gigi. Diyan na gumuho yung ng tuluyan no? Yung depensa ng kanyang mga abogado sa impeachment court. Sira yung takot o trauma defense. Kasi sabi ng legal team niya, kaya lang daw niya nasabi yung banta noong 2024 ay dahil nabigla o natakot siya nung tanggalan ng security. Pero dahil muli siya nagsalita tungkol sa mura at madaling pagkuha ng gunman, pinatunayan yung sanay siya. 'Di ba? At syempre, pattern na talaga yung sa pananalita niya, no, yung pagbabanta, kahit hindi siya emosyonal, kaya niyang gawin. 'Di ba? Yun lang yung napatunayan ng mga pinagsasabi niya eh. Kaya niya yung gawin kahit hindi siya emosyonal. Oh, wala na yung gumuho ba yung hindi seryoso? Wala, hindi seryoso. Yung argumento nilang, hindi naman siya seryoso noon. Ano sabi nila? Oh, hindi seryoso ang banta. Pero siya na mismo yung nagsabi na napakamura at napakadaling pumatay sa bansa. Ganyang kalala yung natin. Sa Pilipinas. Ebidensya ng intent. Sa batas, no, yung paulit-ulit na pagbuhay sa naratibo ng hitman sa magkaibang pagkakataon, 'di ba? Ginagamit ng mga taga-usig bilang patunay ng kanyang intent at seryosong inklinasyon ng dahas. Kulang ang 300 bodyguard kay Lustay. Oh, medyo kapus. Kapus ng konti. Pwede na, sabi. Pero medyo konti kapus ng konti. Pero pwede na. Oh. Alam niyo naman guys, no? Siyempre, sa batas, may tinatawag tayong admission against interest. Ang kaalaman sa tiyak na taripa ng pagpatay o dun sa yung presyohan ng pagpatay, hindi impormasyong taglay ng isang inosenteng tao. Kapag ang isang vice presidente ay alam ang presyohan ng buhay at ginagawang normal yung pagkuha ng killer sa anumang usapin, siyempre, ito ay malinaw na betrayal of public trust. Isang dambuhalang impeachable offense. Ang isang taong utak kriminal at pinapatakbo ng dahas, yung kanyang pag-iisip, walang karapatang mamuno sa isang demokratikong bansa. Putya, hindi biro yung 5,000 na hitman, no? Kundi isang hayagan na pag-amin na siya ay isang banta sa pambansang seguridad at sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya kung hahayaan natin na maging pangulo to, no? Putya, baka Goodbye Philippines. Alam niyo yung paputok na Goodbye Philippines? Malamang sa malamang maging ganun tayo eh. Checkmate ang defense si Sara. Sino nagmate? Sa depensa ni Sara? Si Sara mismo. Tinapos niya na eh. Oh. Tinapos niya na. Sabi niya siguro po dito na natin tatapusin to. Punta na tayo sa susunod nating tatalakayin, no? Ganun lang, mabilisan lang para wala na tayong patumpik-tumpik-tumpik. Oh. Shoutout po sa lahat. Magandang gabi. Doon sa mga bagong dating dyan, shoutout po sa inyo. Doon sa 8 nanonood sa Facebook. Tibay! Kapit lang kayo dyan. Dadami rin tayo. Huwag kayong mag-alala. No? Sabi ni 3 months lang daw na consistency. Definitely, kaya na natin magkaroon ng at least
minimum of 800 live viewers all the time. O, tsatsagain natin yan. Wala siyang personal na galit sa presidente. Di dito yan sinasabi nyo. Kaya nga eh. No? Wala. Di totoo yan. Niloloko nyo lang kami. Eto, DOJ, puntahan natin to. No? Mindas, Germany, dami pa rin bobo na sumusuporta kay Lustay. Yun nga eh, no? Nakakapanlumo eh. Grabe, talaga example pa niya na may 5K na patayan ang mistress. Yung mistress pa eh. Baka nagawa na niya mag-utos eh. Sanay, nakita niyo naman dun eh. Di ba yung the way she speaks? Talagang dalubhasa siya pag... Asa na yan, no? Sabi ni Ma'am Ana Reña, yan ang expertise ni Lustay. Sa mga hitman, bilis sagot niya. Di na kailangan ng kodigo. Hustler eh. No? Dalubhasa nga eh. Nakahabol ako YT after bonding with tropa kanina. Ayos ah. Hanggang alas 11 ah. Shoutout Boss Ronaldo Sorio. Puntahan na natin tong susunod nating tatalakayin. Eto. Ay hindi, mamaya na yan. Eto, isang gobyerno, no? Dalawa ang boses. Credible sa ombudsman pero perjured sa DOJ. Ito yung dalawang mukha ng hustisya. Alam nyo, no? Kasi kung ba't ko tinakil to, may churi kasi ako dito ngayon. Si Banat Boy, chumuchuri-churi. Sorry naman kung may churi tayo. Hindi, parang naisip ko lang, no? Ewan ko ba kung ako nakaisip o isa sa inyo yung nagsaksak sa isip ko. Paano kaya? No? Kinasuhan yung 18 Marines. Tapos, iniimbestigahan si Speaker Romualdez. Makakasuhan, makukulong yung dahil sa salang pagsisinungaling. Sasabihin lang din ng korte, putya, sinungaling pala yung mga ginamit yung sinungaling pala yung mga witness na ginamit nyo. Tapos yan yung gusto nyong gamitin, walang kredibilidad, makukulong dahil sa perjury. Tapos cyber libel. Kakasuhan, sinungaling, mapapatunayang certified na sinungaling, mapapatunayan na palsipikado ang mga datingan. Tapos, darating dun sasabihin ng ombudsman, kasuhan si Speaker Martin dahil sabi ng 18 Marines, eto yung mga testigo. Pucha, wala, mababasura to. Wala, niloloko lang yata tayo ni ombudsman tsaka ni speaker eh. Wala na. Sa tingin ko, wala. Sure, diba? Agree. Sanay na sanay siya, manang-mana sa ama, sabi ni Ma'am ng Gigi. Lahat ng lumalabas sa bibig ni Pax Sulaika, kasinungalingan, and that's a Pax. Sabi ni Boss Sunny rin. Ang laki naman, hindi ginagamit ng mag-inang Loren Legarda Leviste at kanilang bunsong anak na si Leandro Leviste 10 billion pesos pati si Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Pia Cayetano po. Ang laki naman hindi ginamit ng mag-inang Loren, sabi ni Boss Boy Lim. Hindi ko masyadong mamaya i-discuss natin yan, Boss Boy Lim ha. Case drop, yung kaso ni Romualdez. Ano sa tingin mo, Boss Annie Reyes? Yung mga mandirigma natin dyan. Ulitin ko ha.
Si Kong Gardiol lang ang makakasuhan. Ma'am Caroline Makino. 'Di ba? Wala lang eh. Ngayon ko lang naisip eh. Oh. 18 Marines yung ginamit na testigo. Kumuha rin ng ebidensya base sa sinabi ng 18 Marines. Ngayon, may kaso na ng cyber libel tsaka perjury yung 18 Marines. Pag iniimbestigahan na, si Speaker Martin, sasabihin lang ng abogado niya, ito yung ginamit yung testigo? May kaso to? Tapos sisingit, ito po yung bitbit namin, si Robin Padilla. Robin, pasok. 'Di ba? Oo. Sa tingin ko, pwede nilang kuning abogado si Robin Padilla, ni Speaker Martin. Sasabihin ni Robin Padilla doon, no? Ayun, magandang gabi po. Sana po, no? Ito pong korte, no? Dapat po igalang nyo, mga tol, no? At sana po, wala pong nagdadala ng mga nagsisinungaling. At sana, wala pong kasyong perjury. Oh, dismiss! Di ba? Maraming makukulong na involved sa plunder, kaya naubos ang pasensya ni PBBM Jr. I agree. Ano? Puta, wala man lang sumisigang dumano sa ano ko. Totoo ba? Nakalaya si Bong Revilla. Kaya nga no? Parang ano lang eh. Hindi ko nga alam. Wala, hindi ko alam dyan. Ayoko mag-comment pa dyan. Medyo ako, kay si Commander Gulapa. Sino ba gumanap ng Commander Gulapa? Naalala nyo ba yun? Yung si Senior, Ma'am Evangeline Garcia, shoutout. Boss Montreal Canfield, delikado si Ombudsman kapag nag-insist siya. Dahil abuse of power na yan. Sana, makaog. Ano yan? Makapag-isip si Ombudsman. Correct. No? Kasi, tingnan mo, yung Boss Montreal, no? Oh, wala. Yun na yun. Sa tingin ko, ligtas. No? Ligtas. Oh. Mahirap to. No? Mukhang mahihirapan sila ritong ilusot to. Di ba? Sa tingin nyo ba? Sa tingin ko wala no? Kasi ngayon, mainit yung DOJ doon sa mga testigo Ang kaso perjury. Napanood ko lahat ng balita today. Totoo? Sigurado ka dyan Boss Montreal Canfield Napanood mo ba yung kay Skastakli? Oh, napanood mo yon. Alam mo ba? Oh, hindi mo alam yan. Huwag mo sasabihin lahat napanood mo. Malversation ang kaso ni Revilla. Bailable. Hindi, dapat nga hindi bailable yun daw Dahil sa certain amount. Ang dinahilan na lang kaya nakalusot is because mahina daw yung ebidensya. Kaya pumayag si Speaker, wala silang evidence just to satisfy the public. I agree. Out on bail si Revilla, hindi plunder ang case niya. Oo nga. Magandang madaling araw. Sabi ni Boss Enteng TV, shoutout sa'yo. At maraming mga lawyers na nagsasabi sa kanilang opinion na sa kaso ni Congressman Martin. God is good kay Budots. Huwag natin siyang husgahan. Yung sa ABS-CBN lang at GMA. Okay. Hindi, alam ko. Wala ba? Hindi ba? Oh. Kita nyo, mabilis lang. Ganun lang, no? Mabilis lang yung topic natin, no? Hindi kasi yung isyong to, no? Higit pa kay Martin Romualdez yan Ito ay tungkol dun sa dangerous precedent. Di ba? Para sa ating lahat, Ngayon, ginagawa nila ito sa isang dating speaker ng Kamara. Bukas makalawa, kapag pinayagan nating mabaluktot yung pamantayan, pwedeng gamitin yung ganitong maruming sistema
no? At yung magkasalungat na saksi laban sa isang mayor, sa isang gobernador, o kahit sa isang ordinaryong mamamayan na tulad mo, no, na walang laban, walang kapangyarihan ng Estado. Paano tayo? 'Di ba? Kung ganun yung mangyari. Hindi pwedeng ang sagot tama sa math, no? Pero mali sa science class. Sa ilalim ng Equal Protection Clause ng ating saligang batas, no, iisa lang ang dapat sukatan ng katotohanan. Ano yun? Hustisya. Very good. Tawa lang, galing ko rin ha. Wala na. Pagka ayaw nyo akong purihin pupurihin ko na lang sarili ko. Di ba, Boss Tyke? Boss Tyke 182. Wala na. Ako na pupuri sa sarili ko. Kung ayaw nyo akong purihin, wala na. Steady na lang kayo dyan. Ako na pupuri. Baka ginagapang ni Jinggoy, kaya naawa ang Sandigan Bayan. Grabe talaga to si Boss Sunny Reyes. Ginagapang agad, ganun. Chuchupain, ganun. Salbahe kayo kay ano. Asan na ano natin? News update. Punta na tayo dito, no? Para marami tayong madali. Magandang gabi po sa lahat. Mag-proceed na po. Nagulat kayo. Pati ako nagulat sa sarili ko. Bigla akong nagmagandang gabi. Okay, my bad. I will rephrase my comment. Napanood ko sa ABS-CBN. Ayan, yan. Okay. Ano na nga yung ano? Pag denied, objection overruled. Sustained. Counsel, can you rephrase your question? Sustain. May basehan pala si Senator Pampilo Lacson, 4 na pinakitang picture hindi ginamit na tamang pamararaan ng problema. Nasa agos ng daluyan sa flood control project. Baka kulang sa ebidensya kay Revilla kaya nawala ang plunder case. Ewan ko ba hindi ko na masigurado. Sabi ni Ombudsman Boying, pinag-aaralan na po natin, no? Gaganon pa si Ombudsman Boying mahilig gumanon yun eh. Pinag-aaralan na po natin, no? Gaganon. Mang Chai Chair! Mang Chai Chair, ba't wala ako kanina sa Biranti eh? Bala ka nga dyan. Abing ganun, di ba, ni ang ikakaso na lang natin sa kanila, malversation. Kasi yung plunder, mahirap pang anuhin yan eh. Kung malversation, non-bailable din yun. Sabing ganun, di ba? Ito mo naman, sumablay ka na dahil kinasuhan mo ng plunder, tapos sumablay pa dahil nakalaya pa, dahil, ano ba nito ha? No? Pero anyways, punta na tayo dun sa sa ating talagang pampandikdikan na topic. Yan si Commander temporary lang naman yung paglaya niya. Siyempre. 'Di ba? Yan nyo na muna. Ewan ko kung will you be kind enough para medyo pagpahingahin siya, medyo matulog sa medyo air condition. Exciting na, marami ng DDS senators na makukulong. Sila Loren at Alan Cayetano, sa susunod na sila Robin. Oo nga, no? Bigla-bigla na lang inaasikaso ka na pala, no? Okay lang na masalba si Revilla, di naman siya boboto sa impeachment. Kailangan niya pa rin kasi managot eh. Mama G, no? Kailangan niya managot. Ang yari dyan, si Alan Cayetano. Oo, yun kasi medyo mukhang talagang solid eh. Mukhang pinagdidikdikan siya talaga ni weak ang evidence for malversation
through falsification of public document. So, mga idol, alam mo na late na, tulog ka na. O matulog ka na dyan, baka mamaya matulog pa yung iba eh. No? Bong Revilla is not a senator. I agree. So, punta na tayo doon sa ating next na topic. Pinakita ko lang yan si Bong Revilla para medyo happiness. Happiness is next to godliness. Doon tayo kay Senator Ping. Nako po. Eto. Ang kalakaran sa Taguig, virtually controlled ng isang tao. Sabi ni Senator Ping. Walang makakagalaw doon na kahit hindi alam ni Cayetano. Walang makakagalaw doon na hindi alam ni Cayetano. Yan ang kalakaran. Wala na. Hindi lang basta-basta bindang to. Rekta-rekta to. Rekta-rekta. Meron pang kaso na graft. Oo nga, temporary lang naman niya. Nag-bail lang naman siya for temporary na paglaya niya. No? At least bumaba ang kaso niya. Yan ang tunay na due process. Tingnan natin. Let me, gusto ko maano muna eh. So, eto na. Wala na. Rekta. 'Di ba? Hindi na basta-basta si Senator Ping Lacson, hindi to magbibintang eh. May hawak na siya, meron nang ipinakita, mamaya papakita ko sa inyo. Sabi ni panoorin na lang, meron ba tayong kanino ba nagpa-interview si Lacson? Lacson. Versus Lacson. Alan Cayetano. Saan ba nag-interview? Far from over ang word war sa Kaysa far from ba't wala? over ang word war sa pagitan ni Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda reporting Hannity. Pamilya na sabi ni Miles L111 ni Ma'am Miles. Kay Ted Filon kaninang umaga sa DZMM. Okay, sige, search nga natin. Pamilya na magnanakaw, nanay tinuruan ng anak para makapagnakaw. Sana makulong ang mga yung good morning ng ABS-CBN. Sige, yun na lang para rekta, no? DZMM. Ted Filon Lacson. Wala bang cut nun? Lacson on Taguig.
ito. Senator Panfilo Lacson claims Senator Alan Peter Cayetano virtually controls the operations of the Public Works Department in his bailiwick of Taguig City. Lacson says district engineers are unable to act without Cayetano's knowledge. He adds officials will not be able to keep their posts if they acted without his approval. The senator also said he and his team's investigation uncovered a supposed ecosystem in Taguig City where projects are pre-arranged for favored contractors. Lacson says he has started turning over alleged evidence against Cayetano to the ombudsman. The husband of Vice President Sara Duterte is challenging the release. Tapos na. Wala, hindi ko makita yung kay ano eh. Pero yan yun na. At least narinig nyo naman na, di ba? So, ganun din. Yun yung kalakaran daw talaga sa Taguig. Virtually controlled ng isang tao. Kay Ted Filon, yun na nga, sinerge ko na nga si Ted Filon. Hindi ko na makita. Ted Filon, Lacson, and Taguig. Good morning ba? Good morning. Ito, pwede na to. Senator, ano lang hon, tukuyin ko lang yung katwiran dito. Ito, sige. Baka ito yun. Pwede na to. And Ito sa isyong ito ni Senator Cayetano, kung tama ang pakakarinig ko sa kanyang mga sinasabi nung una, na ang gobyerno naman, DPWH, may mga national project yan, may district projects yan, pero yung pong katwiran na hindi nangangahulugan na ginawa yan sa aking distrito o sa lugar kung taga saan ako, na agad ako na ang may Ma'am Chris Rose, babe, shout out. Wait na, ayos lang ako. Pasok. Ted may Filon. pakana ng proyektong yan at ako ang financially nakinabang kung meron mang anomalya dyan. Ano po yung tugon doon? Yes and no. Depende sa ebidensya. Sabi ko nga, tinutunto namin at halos buo na yung, alam mo yung buong ecosystem sa Taguig. Halos na buo na namin yun eh. Alam na namin yung kung paano ikot ng paano magsisimula ang proyekto, Naku sino po. yung kakausapin. Dali. Alam mo sa Taguig, pre-arrange lahat ng mga kontraktor. At yung district engineer Pucha, organized pa pala. Pre-arrange. May template. Diba parang ganun yung sinasabi, pre-arrange eh. So, kumbaga pre-arrange, inayos na para sa'yo, no? Kunyari, meron kang pondo. O, ito gagawin mo. Popondohan mo na lang yan. Meron ng project dyan. May mga engineer na sa listahan dyan. Meron ng alam kung anong gagawin dyan. Kung sino yung mga supplier, so on so forth. Sino yung mga lalagyan natin. Okay na yan, arrange na yan. Organize nga eh. Pucha, so, popondohan na lang yan kahit sino mang engineer dyan, no? Ito yung mga contractor na gagamitin. Pucha, ayos template. dyan, tau-tauhan. Kasi ang pinagkakatiwala niya dyan, hindi mismo district engineer. Kaya ilang palit na yung district engineer dyan eh. Kasi pagka halimbawa sinamahan sa kanyang district engineer, meron na siyang warning. Wala kang pakialam dito, ito yung susundin mo. May tuturo na siyang tao. Ganyan na modus operandi dyan eh. At pag hindi ka sumunod, at totoo nga, talaga napapalitan. Katunayan, yung isang district engineer, sinabihan niya na, yung pinalitan mo, pinatanggal ko kasi hindi marunong sumunod. Oo. So, Senator, yung sinasabi nyo na yung pagtukoy talaga sa koneksyon nitong mga questionable proyektong ito ay meron ng, kumbaga, direktamente na partisipasyon, allegedly, si Senator Cayetano. Hindi ako magko-comment doon na muna, Ted. Okay, opo. Ang masama dito, ang isang nakakagimbal dito, yung reclamation na wala siyang permit sa DNR, hindi alam ng PRA, nireclaim niya yung Pucha, pati yung reclamation, walang permit ng DNR po. Tigas na mukha, Alan, tigas! portion ng Laguna Lake. At tinatambakan niya ito ng lupa. Pero ang kanyang justification para sa doon sa proyekto na yun, lecture yun is law protection. So tambak ng, alam mo, nagsimula yan nung bago yung PGC, di ba? Sa yun. Lahat ng panambak na nakukuha sa ilalim ng lupa, yung siguro, yung gagamit lang pang yung sa mga columns nila, pati yung mga basement parking, maraming lupa doon, walang makakalusot, lahat doon itatambak. So ang epekto nito sa environment, kaya nga kailangan may permit to sa DNR. At ang huli naming information, about to be documented, kasi meron kami pursue, mukhang may attempt or kung hindi man may attempt, yung iba doon napatituluhan na.
Pero ito, alam mo Ted, ang kalakaran sa reclamation, Ano yun? Ulit. May attempt o napatituluhan ng alin. yung iba doon napatituluhan na. Pero ito, alam mo Ted, ang kalakaran sa reclamation, maraming kang dadaan ng proseso dito eh. Kasi may batas dyan eh. Ang kalakaran kasi dyan, it's either LGU initiated, just the same, kukuha ka pa rin ng permiso, or merong private proponent. Ang kalakaran dyan is 49% to sa proponent, to sa marireclaim, sa contractor, at 51% sa LGU. Yan ang partnership dyan eh. Ang hindi 49-51 pamaliwanag ngayon, para mas may control pero yung- nagkakaroon ng liwanag kung ito ba'y palalabasin na may private component dito sa reclamation o purely LGU. Pero sabi nga, Malakas daw mag-ano to si Ted Pilot. Malakas daw mong ano to eh. nung aming nakakausap na maalam sa kalakaran dyan, mukhang pinapatituluhan na. Sabi ko, paano patituluhan yon? Kasi alam mo yung portion na yung Laguna Lake, hindi naman lahat yon tubig eh. Meron doon parang meron na portion na may lupa-lupa. No. Pero pagka, ang sabi nga doon, kapag tag-ulan, Sinindikato ni Akla, no? Yung flood control. Maldita ang pucha sa... Nagya talaga si Boss. Oo nga, no? Maldita, no? Mamati Kuracha, shoutout. at mataas doon, kangkungan. Pag tag-araw, tag-init, at nawala ng tubig, taniman ng melon. Yung mga portion. Malaki na. Kasi pagka makukuha namin, o nakuha na yata ni Stapo yung mga drone shots ng kaukulang ahensya dyan sa lugar na yan. Parang ang sarap magtrabaho para kay ano, no? Kay Senator Pampilo Lacson. Ilang hektarya na ba yung na-reclaim dyan? Opo, yung nga po, Senator, kung kasi hindi ka naman makapag-reclaim ng patago. I mean, lantaran yan. Hindi ho ba Visible, very visible. Yes, Pero sir, pwede yes, may tago, yung documentation. Opo, kasi nakapanayam na po namin one time ang LLDA tungkol dyan eh. Kasi nga may issue ho Yes. dyan, may reklamo na ho nga dyan. No, na para bagang palaki ng palaki, palawak ng palawak na wala palang permit. So, Grabe, dito, no? yan sa isyong yan, sa inyo pong pag-iimbestiga. Tapos natitulahan na raw. Ang ayop niya, no? Kumbaga tinambakan mo ng tinambakan, tapos yung tambak mo dun sa Laguna, Laguna Lake daw eh, no? Naging ano na, meron ng titulo. Hayop! Hayop! Paano ho lumaki-lumawak ng ganyan nang walang ginawa ang DENR, ang Reclamation Authority o maging ang LLDA? Ang sabi rin ng aming resource person na maalam, hinaharas. Wala magawa. Kasi pagka may mga committee hearing, papagalitan. Basta naharas yung mga tao. So, wala rin silang masyado... Alam niyo, ganun naman yung ano ni Alan Cayetano, yung pagkatao eh, no? Makikita niyo naman eh. No? Talagang demonyita ang dating. Burak yun, Sen Lacson. Natural na yun. Natural na yung tambak. magawa kasi nga dumaan sa speaker, naging senador. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok Dumaan sa sa speaker. 105.9 True FM, Instagram, X at Naging TikTok. senador. Oo, lupit ng interview na yun. No? Malupit talaga to si Senator Ping Lacson, no? Talagang, ura-ura, walang, talagang banat-banat eh. Magaling sa investigasyon si Senator Ping Lacson. I agree. No? TikTok sa True Network. Asan na ano natin? Ayan no, hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pinrioritize ko lang dahil sa ingay ni Alan Cayetano. Malapit na maubos ang mga detractors. May handang tumistigo. Ay, naku! May handa raw tumistigo. Sino kaya? Si Secretary Lino Cayetano kaya? Ay, naku. Puta, solid yun pag si Secretary Lino. Kapatid eh. Sabi ni Senator Ping pa, I can only say na meron yun. Basta meron evidence, no, that link Senator Alan Cayetano to questionable Taguig project. Pucha. No? Hindi, alam nyo, yun naman kasi mahirap dyan eh. Let's say, may anomalya. Di ba? Merong anomalya sa Taguig. Given. Talagang meron. Sure na tayo. Tama lahat ng sinasabi ni Senator Ping Lacson. Di ba? Ang mahirap gawin dyan, patunayan na link or konektado si Alan Petra Cayetano. Well, anyway, sabi ni Senator Ping, meron siyang ebidensya na magpapatunay talaga na konektado si Alan. Oh, well and good, di ba? Ganyan talaga style ng mga DDS senators na dati ginagaya ni Raf
kapag hindi kayo tumalima, titirahin ko ang budget nyo. Ayan, sabi ni Boss Tyke. May affidavit na rin daw sila na pirmado. Sino? Okay, Boss Nandi. Habol ka. Wala pa naman eh. Grabe. Kumura yan kay grabe tumura yan kay PBBM na magnanakaw daw. Yun pala, siya yun. Remember noon ha? Pero silang tumakbo ng I remember doon sa speech, di ba? Ma'am Philem, shout out. Magaling talaga si Senator Ping Lacson. Kapal na mukha nito ni Cayetano, no? Puta, mamaya papakita ko sa inyo yung recycled photos. 'Di ba? Puta, 33% kickback scheme sa Taguig. Ngayon, bistado ka na, bukelya ka. No? Walang pakundangan eh. 'Di ba? Tsaka may halong matinding galit. Yung banat ni Senator Ping Lacson. Pinadala ng malaking bomba si Alan Cayetano eh. With love from Senator Ping Lacson. Talagang ayaw buhayin eh. Mukhang talagang itutumba eh. Yung karera ni Cayetano itutumba ni Senator Ping Lacson. Siguradong di makakabangon. Kung talaga may connection, di ba? Paano ka makakabangon? Niyari ni Chupatera ang kapatid at one time tungkol sa election. Di ba? Yun pa. VP debates, napakakapal na mukha ng mukha niyan ni Petra. Kaya nga, PBBM lang malakas, traidor yan si Petra. Oo. Hindi, dali, no? Hindi talaga, hindi basta-basta yung bintang ni Senator Ping Lacson. Lahat may laman. Di ba? Kalakaran sa Taguig, virtually controlled ng isang tao. Walang kikilos, walang gagalaw hanggat hindi alam ni Cayetano. Ayop na, no? Alan. Ano nangyari? Demonyitang bakling. Shoot sa kaldero si Cayetano. Swak sa kaldero. Shoot talaga sa kaldero. Putya, napakatindi, no? Nung kakapalan ng magpanggap na at magmalinis. Putya, nagmamarunong sa Senado. 'Di ba? Tapos ang kapal na mukha, tinuturo yung mga kalokohan ng iba. Ang hilig mo magturo, ang hilig mo mansita. Pero yung sarili mong kaharian dyan sa Taguig, punong-puno ng kabulastugan. Pag nanakaw sa pondo ng bayan, walang yaka may pahugas-hugas kamay ka pa. Sabi niya, wala kang alam, no? Walang ghost projects. Ngayon, ayan mismong resibo, dokumento. Yung litrato, papakita natin mamaya. Yun yung sumasampal sa mukha mo kay Tano, kaso, pag binato daw yan ng palakol, tatalbog lang daw sa mukha ni Cayetano. Mismong resibo. 'Di ba? Huwag mo kaming ginagago, huwag mong ginagago yung taong bayan, no? Wala na, nabulaga to eh. Nabulaga. Hindi pala. Ngayon lang nabulaga. Pero definitely alam na yan na may nagmamatsyag dyan sa Taguig. Siyempre, di ba? Biruin mo, 4 na magkakaibang slope protection projects, binayaran sa 4 na magkakaibang kontraktor. Tangan na kapal na mukha mo, Alan. Punto to yung sinabi ni Senator Ping. 4 na magkakaibang kontraktor? Totoo. Pero isang geotag photo lang yung ginamit para maningil. Para makapaningil at makapagnakaw ng milyon-milyon. Grabe, kapal na mukha mo. Kung makapag-preach ng mga verses ng Bible, yun pala, siyang huwad ng kampo ng demonyo.
Sabi ni Boss Montreal yun ha. Papel ng kontrabida talaga si Chupli. May pera sa pagpasok sa politika. Paulit-ulit yung nire-recycle yung isang lumang litrato para makahutot kayo ng pondo ng bayan. Tapos itatatak nyo na completed bill. Tapos paid. Tangang grabe. At tapos ang tatapad nyo pang mag-edit ng picture, di nyo man lang in-edit, hayop kayo. Paano pa yung kasong double appropriation? Biro nyo, 2 beses ginagatasan. No? Putya, 2 beses pinondohan yung iisang proyekto. Ang bangis. Paano nangyari yun? Sinong hindi gaganahan? May nakalatag kayong 33% kickback scheme lagi sa Taguig. Kailangan mong kontratahin yung contractor. 'Di ba? Eto. Yung 33% na kickback, hindi lang 'yan yung talagang nakukuha sa pera ng bayan. Yan yung porsyento pa lang ng kickback nila. Paano pa yung kickback ng contractor? 'Di ba? Alangan namang suluhin nila 'yon. May risk din dun sa contractor. Pero, alangan naman yung kontraktor makaisip ng ganung pandarambong. Siyempre, ang makakaisip nun, yung authority. Yung authority, sasabihin, sige, sumingil ka ulit dito. Ito yung makukuha mo, 33% sa amin. Ganun pa rin. Pero at least, doble. Magatasan natin na maigit. Biruin mo? Yung kademonyuhan ng pagplano pa lang na ganun, di ba? Ako, habang sinasabi ko, nadidiri na ako, nasusuka ako eh. Sa totoo lang, pero mo 33% kickback scheme para for you to be able to pull that off. You have to talk dun sa mga 100% pa rin yung magiging yung pangalawa, mas malaki kipakita mo dun. Mas malaki kikitain mo kasi yung 100% na project nun, meron dun porsyento na kung saan bibili ka ng materyales, production cost, di ba? Yung pangalawang singil mo, wala ka ng production cost. Tapos na eh. So 100%, kung kunyari isang project, 14 million, ang gagastusin mo doon, sa 14 million pesos, ang gagastusin mo ron, most probably, mga 8 million to 10 million, kita mo na in the rest. Magkano lang? Kung kunyari, ang nagastos mo is 8 million or 9 million. So meron kang 14 million. So meron kang 5 million na tubo. Pero, yung susunod mong singil, 100% na yun. 'Di ba? Wala ka ng labor cost dun eh. Sabi ni Boss Tyke, wala ka na ring materialis na bibilin. Wala ka na ring gagawin. Ang risk mo, wala na ring risk. Ang risk mo na lang, mahuli kang nagnanakaw. Biruin mo, yung 33% na kickback, 10% direkta sa principal, 2% para sa mga for the boys, 6% sa bids and awards committee at yung favored contractors, 15% sa mga corrupt na DPWH officials. Kapag ang district engineer ng DPWH ay hindi lumuhod at hindi sumusunod sa utos ng mga bataan ni Cayetano, tinatanggal, pinapalitan nyo agad. Kaya wag mo sa aming sabihin, Alan, na puro politika lang to. No? Biruin mo sa sarili mong baluarte, kontrolado nyo pati paghinga ng tao. Tapos sasabihin mong wala kang alam sa 33% na kickback. Napakasipag nyo naman magnakaw, Brad. Masyado yung ginalingan sa pagnanakaw. Nasarapan eh. Nasarapan na magnakaw. Sarap pa. Tara, nakaw pa tayo. Kakapal na mukha na itong mga to. Kaya saludo tayo kay Senator Ping Lacson, no? Dahil ang tapang eh. Yan, ganyan dapat. Hindi lang dahil basta salita.
Direkta na niya ng isinampa sa office ng ombudsman. 'Di ba? Yung mga mga evidence, affidavits. Para saan? Para sa kasong plunder, malversation. Pasok din sa GRAP. Laban dyan sa mga kabulustogong pinaggagawa nyo dyan sa Taguig. Ulitin natin sa mukha mo, Alan, ha? Tapos na yung pag-arte at pagdrama mo bilang santo dyan sa Senado. Sana, no? Pagka yan pumasok na, harapin mo, sagutin mo yung mga recycled photos at ghost project, no? Dahil pera yan ng mamamayang Pilipino, yung ginagastos nyo dyan sa kalokohan yung hayop kayo. Asan ni pakita ko sa inyo yung mga picture, guys, ha? Pwede ba nating lakihan yan? Paano ko gagawin yun? Ito kasi yung litrato. Anyways, makikita nyo naman siguro eh. Yan, no? Ayop na yan, no? So, ayan ha, just to be clear, ito yung Project 1, Contractor A. Project 1 ha, Contractor A. Etong fake picture na to, yan, so yan yung isa sa mga sites, 'di ba? And then ayan din siya sa Project 2, Contractor B. Project 2, Contractor B. Iba na naman yung sumingil dyan. Tangina, biruin mo, no? Ang laki ng makukuha ng... Tangina, kapal ng mukha niyo dyan, bro. Boss Boy Rimacha, ang laki ng makukuha nyo. Grabe, biruin mo sa 4 na pagkakataon, sumingil kayo. Isang picture. Ayan, no? Yan yung site na isa. Ito yung isa pa ulit na site. Tapos, eto rin yung Contractor C na Project 3. Eto rin yung Project 4 Contractor D. Anak ng tipaklong, grabing kapal na mukha nyo. No? May presyo ba yan? Sabi dito, 4 different slope protection project across different sites awarded to 4 different contractors. Use the same geotag photo and all reported as completed, completed, billed, and paid. Ito Project 1 completed na to. 'Di ba? So another project na naman. Ayan pa. Ma'am Rosana Garudo. Shout out. Ma'am Marivic Trindad. Yan to. Shout out. Boss Roberto Guzman. Nandun sila sa Facebook. Grabe, no? Tigas na mukha nito ni Alan Cayetano, hayop. Tapos yan pa. Contractor A, first progress billing report. Contractor B, ayan. So, natapos na nung 2021. Hindi mention dito kung tapos or ano. First progress billing report eh. So, hindi ko alam kung paano sila nagaganyan kasi pag sa amin, kada magpapakita ka ng progress report, makakasingil ka. Depende sa ano. Kasi, kunyari, may milestone ka, ito, na-achieve mo na to, nalagay mo na yung pang kunyari, may 60 na poste. Every 20 na poste, milestone. So, kada makukomplete nyo yung from dun sa 20 poste, pwede na kayong, may masisingil kayong particular percentage, parang ganun. So, ito, kung progress billing report lang to, noong 2021, Contractor A, nakasingil na sigurado nakasingil na dyan. Ito, nung Contractor B, 2026, tapos na, wala namang pinagbago. Puking inang yan, grabe, kapal na mukha niya. Grabe, totoo kaya. Senator Ping naman, napakaganda naman ng pasabog mong yan. Sana, sabog-sabog talaga sa mukha yan, no? Ayop na yan, no? Pucha, grabe. Ba't kaya, pero ang isa pang tanong, ba't kaya pinatatanggol ni Pia? Hayop na yan. Inano lang eh. Etong picture na isa, so naka-zoom out ng konti, kaya kita yung puno sa kaliwa, di ba? Tapos, eto,
Sinoom in lang para wala hindi kita yung puno. Pero andun pa rin yung tao. Pucha, may AI naman na. Sobrang tamad nyo naman. Pwede nang i-edit ng AI yan eh. Di man lang inusog yung kalat, medyo kaliwa. Oo nga no, para medyo... Tanggal lang yan no. Ang lupit mo, man. Grabe no. Ganyan. Tanganggala, ganyan. Inang yun. Talagang baboy na baboy tayo dito eh. Sumingil, pucha, hindi man lang nag-effort para lokohin tayo eh. Wala na, talagang yan na ipanloloko nila eh. Hindi man lang tayo ginanahan dyan, hindi man lang tayo natinga. Bibi, sabi nga daw ni Cayetano, ceasefire na. Ceasefire na lang muna. Sagot ni Senator Ping, ceasefire your feet. Oo nga, di ba discuss natin kagabi yan? Wala ka ba kagabi? Di man lang inusog yung kalat. Ayan, totoo yung picture. Picture umpisahan konti para masabi na inumpisahan na. Grabe, no? Baka nga meron pa mga iba dyan eh. Oh, ito rin. Parehas lang din to. Ito, 'di ba? Etong isang to sa Project 3 na contractor. Tapos ito parehas din. Ayan oh. Ito naka-zoom in. 'Di ba? Ito naka-zoom out. Ito andyan din yung Y eh oh. Ayun yung ulap. Hindi pala, iba. Pero parehas lang din. Ang taas napiyok ako. Absent ako yesterday, busy sa work. Ako nga. At least hindi ka absent ngayon. Di man lang pinakain si kuya para wala sa picture. Hanggang ngayon, 2026, nandiyan pa rin. Hindi nangangawit no? Alan Chupango, Cayetano, nagkamali ka ng kinalaban. Correct. Tanggalan niya, walang effort, no? Basta gusto nila tayong bababuyin lang nila tayo eh. Eto pa. Pucha, lahat pare-parehas ito. Oh. Di ba yan din yun? Eto rin yan eh. Anak ng tipaklong oh. Grabe, hindi man lang kayo nag-effort. Yun din yun, eto, tsaka to. Grabe, no? Tingnan ko nga. Eto. Yung nakasombrero. Tingnan natin kung meron katulad. Wala, okay lang to. Etong pangalawa. Etong pangatlo. Eto hanapan natin kung may kaparehas yan. Oh, clear yan. Wala ba silang wala silang time masyado, ganun? Sana kumuha sila ng marami, no? Hindi, tapos meron pa eh. Meron pang sinasabi eh. 'Di ba? Ni Senator Ping Lacson, kunyari mahaba yung slope protection. Kung yung slope protection daw is kada 100 meters, umaabot ng kada isang metro, 400,000. Kada isang metro, 400,000 yung presyo. So kung 100 meters, ang ginagawa daw nila, since mahaba pa kaysa sa 100 meters, kunyari full stretch, mga let's say 1 kilometer stretch. Dahil, ilan yun? 1,000 meters. So kung 1,000 meters, kada 100, iba-iba yung location project. Pero, yung 100 nila, ginagawa nila para mas may kita pa, pinuputol sa 90. Tapos yung 100, i-declare na 100. Pag sinukat mo, 90 lang yung tinapos.
ibabato yung 10 meters papunta dun sa kabilang 100 meters. Grabe yung technique, no? Nagets nyo ba? So, 100 meters. Ang presyo ng 100 meters kung times 400,000, magkano yun? 40 million, tama ba? Mga ganon, no? 40 million. Oh. So kung 40 million, tapos, yung 10 meters, 4 million. 'Di ba? 4 million yung 10 meters. Tabiruin mo, kung may 100 meters yun, tas 10 meters in between, 10 times 10, so siyam. 4 million times 9, putya 360 million, pukin. Tama ba? O 36 million yung nakatsog. 36 million. Grabe. 1 kilometro pa lang yun. Putya, hayop sa pagnanakaw na yun. Grabe, animal, no? Grabe pagka-animal ni Cayetano. Putya, sana Cayetano, ano yan ha? Hindi totoo yan. Kung totoo yan, putya, grabe. Sabi, si Senator Ping Lacson na nagsalita niyan. Grabe, no? Dito, na-booking pa natin, no? Ito, may mga ilang picture dito na magkakatulad pa rin. Grabe, tigas ng mukha na itong mga to. Grabe, no? Sana panagutin talaga yan. Sana panagutin. Panagutin ng matindihan ni Senator Ping Lacson. No? Oh, anyways. Punta na tayo doon sa ating susunod na topic. Doon sa mag-ina. Mag-inang pet malusagin. OMG, corruption is true. Oo, matindi. 420 bali lahat. Sabi ni Boss Tyke, 420. Oh, basta ganun. Andiyan ba, nabati ko na ba si Ma'am Gloria Smooth? Nabati ko na yan. Huwag na natin batiin kagad yun. Shout out Ma'am Gloria Smooth. Grabe kapal na mukha ni Lacson. Ay, ni Lacson Grabe tapang ni Senator Lacson. Grabe kapal na mukha ni Peter Cayetano. Ayan yun. Pero sana, no? Magpakita ng mas matinding ebidensya. Oh, punta na tayo dito. Eto, breaking. Magandang gabi po sa lahat ha. Kung hindi binuko ni BBM, siya ang masisisi. Bagsak sa kanya ang bintang. Buti na lang. Oo po siya. Talagang ano, no? Naniniwala ako gabay ng nasa taas si PBBM eh. No? Para lahat yan. Nako. O to. Breaking. Loren Legarda madadawit sa 10 bilyong graft and plunder case ni Leandro Labiste. O, saan na? Ito pa. Kanina tinapik natin yun yung kay Mima. Oh, Ombudsman ipapasa ilalim sa preliminary investigation si Senator Loren Legarda at Representative bakla kay Leandro Labiste. Ay, wala palang bakla. Oo, lahat issued sa rehas yung mga hayop na yan. Oh, sa reklamong plunder at graft sa umano'y 10 billion solar projects, kapal ng muka. No? Tapos sumagot na si Loren Legarda. Ayan din, kapal din ng muka. Oh. Paano to? Anong gagawin natin dito? Ang hilig magmalinis, ang hilig magsipagmagaling. Oh. Dadalihin kayo ni Ombudsman. Gigisahin kayo diyan sa plunder case at saka diyan sa graft. Sige lang, magpanggap lang kayong malinis na mag-ina. No? Pucha, biruin nyo, ghost electricity, sabi ni Ombudsman Boying. No? Boss John Val, shout out. Good evening din sa'yo. Ma'am April Gowen, shout out. Oh. Napakagandang ano yan ha, ngayong July 31. Di ba? Mga mandirigma.
Huli. Sa wakas, formal nang inanunsyo. Oh, hindi mo pwedeng sabihin ano yan dahil noon pa yan nagsisimula. Oh. Dali. Conflict of interest. No? Senator Loren Legarda, sige lang, no? Magpanggap ka lang, magpanggap kang malinis, no? Magpanggap kang banal. Kaya kayong dalawang mag-ina. Dati nagmamarunong lang at nagpapanggap lang kayo, no? Kampiyon daw sila ng ano eh. We are the champions of kalikasan at saka ng climate change sa Senado. Oh, totoo. Very good pala kayo. Champion naman pala kayo ng climate change at saka ng kalikasan. Very good kayo. Paano yan ngayon? Yung sarili mong anak, dinadali sa pagnanakaw at usapin ng kuryente ng bayan. Ano, malinis pala kayong pamilya, di very good. Puros kabutihan kasi pinapakita ni PBBM. I agree. Mag-inang araw na wala ang sinag. Queen Solar, tsaka si Princess Solar. Oh. O siya nagnanakaw ng kuryente ng bayan. Isipin nyo, no, mga mandirigma, no? 21 years old na bagets. Batang-bata, 21 years old. Puti nakakuha agad siya ng 25 years exclusive super franchise. Tapos yung mga service contracts, buong bansa yun datingan. Ano yun? Himala? Milagro? Ano, sobrang talino? Genius? Tawag nyo kaming ginagago. Ayun na sinabi na mismo ni Ombudsman eh. Inilakad at ginamit mo, Senator Loren. Ginamit mo yung kapangyarihan. Oh, bilang senadora at syempre, chairperson ka. Chairperson ka ng Senate Finance Committee. Dali kayo, nepotismo. Biruin mo, no? Ginamit mo yung kalakasan na sa pwesto para payamanin yung sarili mong pamilya. Kaya mo yung utak na ganun. Yayaman tayo dito. Sige, ako bahala. Ilalakad kita. Sino testigo ko? Si Lito Atienza. Oh, si dating Congressman Lito Atienza. Si Mayor Atienza. Ano ba ginawa ni Solar Boy? Ano ginawa niya? Biruin mo nakakuha ng eksklusibong prangkisa para mag-supply ng murang solar power sa liblib na baryo. Dapat magtitiis sa dilim eh. Dapat hindi sila nagtitiis sa dilim doon sa mga isla. Pero imbis na magtayo ng solar panels, no? Dapat o kaya magpaliwanag doon sa mga liblib, doon sa baryo. Ano ginawa? Hindi naman kasi na akin. What the... drop out sa US. Ubos ang Senate minority. Dali kayo. Wala kayo. Puta, ang laki ng kinamal nyo. Ang laki ng nakuha nyo, nakulimbat. Habang yung mga mamamayan, puta, naiwang nakatanga dun sa dilim. No? Nag-iisip kung paano manguhuli ng gamo-gamo, pang ilaw sa gabi. Napakalupit yung mag-ina. Yan yung tinatawag ni Ombudsman Boying na ghost electricity. Puro drawing sa papel, kakarampot lang yung itinayo.
Putya kaya binasura ng Secretary ka rin eh. 'Di ba? Yung dyan sa Department of Energy, yung kanilang mga kontrata, tapos sinisingil ka na ng 24 billion dahil isa kang pabaya. Yung problema, sobrang sakim nyo eh. Kutya, biruin nyo, no? Ang laki na nakuha, nagkulang pa yung supply sa grid, no? Na nagpataas sa singil ng kuryente ng bawat ordinaryong pamilyang Pilipino. Na dapat, yung opposite yung mangyari. Mami Dison, charot. Biruin mo, no? Habang naghihirap yung taong bayan, kayo po na pasarap lang. Tapos ano ginawa ni Libiste? Nung alam niyang po meron ng nag-iimbestiga sa gilid-gilid. Nung iniimbestigahan na siya ng ombudsman, biglang nag-ingay oh. Naglabas siya ng confidential file daw laban sa DPWH flood control projects. Naalala niyo ba yun? Biglang nagpa-victim. Napakagaling magpalusot. Parang ano eh. Alam mo yung batang nahuling nangungupit ng pera sa bulsa ng tatay niya, yung nakasabit na pantalon. Putya, nung paparusahan na eh. Ay, hindi naman ako yung may kasalanan. Ituturo yung kapatid. Huwag mo kaming idaan sa counter-attack at diversion tactic, Libiste. Sagutin nyo muna ng nanay nyo yung 10 billion plunder case. Tanggala, 10 billion. Putya. Si Mike Defensor, tsaka si Marcoleta, nakulong 75 million lang yun. Wala pa doon yung 500 na sinasabi ni Senator Ping Lacson, pero nakulong na sila. Putya yan, 10 billion. Okay yan, dali kayo dyan. Pati alitap-tap na wala na ng ilaw, hinayo pa kayo mag-ina. Konti na lang, wala na nga raw masyadong alitap-tap eh. Sa amin sa Mindoro, meron doon puno ng kalamansi oh. Talagang hitik sa hitik sa alitap-tap pag gabi. Umiilaw yung buong puno. Talagang mag-goosebumps kayo. Alam mo doon sa Mindoro dati, yung sobrang pitch black talaga. Pitch black. Kaya pag naglalakad kami doon sa, anong tawag doon sa gilid ng mga ng mga palay, ng palayan, yung lakaran. Pag doon kami dumadaan, talaga dapat nakayapak ka para ramdam mo yung lupa. Pag hindi mo ramdam yung lupa, wala. Tapos pagka may ilaw ka naman, putya, bulag yung, kung ano yung mata mo na pinakamalapit, bulag eh. Oo, dapat makulong tong nanay na to. Oo, no, galing no, 21 years old, putya, nagnakaw ng bilyon-bilyon. Sabi ni Ombudsman Boying mana siya kay Cayetano. Ganyan din tactics. Ang ingay sa flood control. May tagong nakaw pala. Sabi ni Boss Ma'am Antots. Tapos na yung maliligang ayang araw nyo. No? Yung panggagago nyo sa taong bayan. Kalas. No? Not every day. No? Hindi pwedeng ganyan lagi. Hindi pwedeng yung liwanag para sa mga Pilipino, para sa lahat ng Pilipino, solo-soluhin nyo lang. Tapos pinagkakitaan nyo pa. Habang yung mga mahihirap nagtitiis dun sa sa dilim. Dahil yung iba halos wag na lang kaya tayo magkuryente. Putya, hindi naman natin mabayaran tsaka sobrang mahal eh. Sana tuluyan niya ni Ombudsman Boying. No? Mukhang seryoso naman si Ombudsman Boying. Oo nga pala, no? Oo nga pala. Bago tayo, dito okay ta sa atin si Senator Boying. Pero
Siyempre, gusto ko mali pala tayo dun sa live natin nung isang araw na kung saan kinastigo natin si Robin Padilla na sinabi niya, di ba, nagpakita siya ron eh. Pilapil. Sorry Robin. Ito kasi si Ombudsman Boying eh. No? Daldal ng daldal eh. Namiyasa sila kay Digong, freelancer silang magnanakaw. Kung may eat all you can, mayroon ding nakaw all you can. Putsang galang yan. No? Napasarap sa pagnanakaw. Hey, nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere. Hindi, mali tayo ng live kasi pumanig tayo kay kay Ombudsman Boying. Sabi ni Ombudsman Boying, hindi sumagot ng or hindi nagsumite ng counter affidavit or para dun sa obstruction of justice na ikinakaso sa kanila. 'Di ba, hindi sumagot. Si Aplaska daw. Tapos nag-extend. Si Robin Padilla, nagkaroon siya ng statement dun sa sa Senate hearing na binara siya ni Senator Erwin. Dapat daw sabi ni talaga daw nagpasa siya. 'Di ba? Meron siya mga isang bungkus na ganun yung paliwanag niya eh. Isang dangkal ng parang text, yung kokomban. Isang dangkal na kokomban eh. 'Di ba yung raw niya eh, yung depensa niya na talagang nagpadala siya eh. Pero sinagot din kasi ng ombudsman yon ng spokesperson si Pogi. 'Di ba? Sabi ni talaga po wala po kaming nare-receive. Tapos ngayon, nagsabi si Ombudsman Boying, pinaimbestigahan. Titingnan kung ano yung gagawin dun sa pumalpak pagdating dun sa receipt nung pinasa nga ni Robin Padilla. Biro mo, naiisahan tayong ganyan. Napaka-careless nyo kasi ikaw Ombudsman Boying, napaka-careless mo eh. Ma'am Florida Greenfield, shout out. Biruin mo, kailangan patuloy namin mag-sorry ngayon. Sorry na, Robin. No? Our deepest condolences sa talino mo. Namatay yung talino mo. Joke lang. Sorry. Kutya, ayaw nung puso ko eh. Hindi, sorry Robin mali. Dun sa, talagang tama pala si Robin. Nagpasa pala siya. No? So, mali tayo. Wala na, gumagaralgal na yung boses ko. Ibig sabihin, antok na ako. Balato nyo na sa akin to. Umabot tayo ng ilan kanina. So, umabot tayo ng 136 kanina, nakita ko. Okay na. Sana patuloy. Patuloy tayo magpalakas. Gagawin ko lang din consistent lagi yung pagbablog natin. Shoutout ka may Ma'am Cherry Nicolas, nandiyan sa Facebook. From Cuenca, Batangas. Si Ma'am Kayan Amodia Tang, good afternoon sir, Mandirigma, Pinoy Pinas. Shoutout naman from Las Vegas, Nevada. Sabi ni Boss Kian Amodia Tang, shoutout Boss Kian. Sabi naman ni Mama Mir Samonte, napapanahon na sir idol para pagbayaran nila ang mga gawaing mali. I agree. Lahat ng minority, babay na kayo. Siya kaya yung gumagawa or yung staff niya? Hindi, syempre, kailangan mo rin yung tulong din ng staff mo. Sorry na, Di pala late yung paper niya, pero bagsak pa rin yung grade. Nagpasa na siya, bagsak nga lang. Meron pa ba tayong mga pictures to show? Ito pala. Ito yung pag-sorry natin. Ayan
Tulog ka na, salamat. Ito sabi good reaction. Thank you naman po. Ombudsman investigates official over improper log of Padilla counter affidavit. So, iimbestigahan daw nila. Sabi rito, balita! Jesus Crispin Rimulya explained that they were currently investigating one of their office officials for failing to follow their standard process when it comes to logging the documents that were submitted to their office for use in their ongoing investigation. The revelation came after their office had mistakenly stated that Senator Robin Hood Padilla did not comply with their order, which sought for a response regarding the obstruction of justice complaint concerning the escape of Senator Bato de la Rosa from the Senate compound on 14 of May 2026. Yan. Pass the paper. Nag-pass the paper, late, hindi siya na late. Yun nga lang. Bagsak pa rin. Walang tumama sa mga sagot niya So yun Kaya tayo nagsasorry din kay kasi syempre nagkamali tayo. Anyways, para hindi na tayo masyadong tumagal, thank you very much sa inyong lahat Asan yung outro natin? Magandang gabi. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay. Sa tingin ko, baka magmaaga tayo bukas doon sa Birahan PH. Samahan niyo ako sa Birahan PH. Siguro mga 9, kung 9 dito, 10, 11, 12, 1 p.m. sa Pilipinas. Live tayo doon. Thank you very much. See you on the next... Ulit. See you on the next live stream, guys. Lagi niyong tandaan kahit magkakaiba tayo ng ng opinion, sana pare-pareho tayo nagmamahal sa Pilipinas. Yun lang. Sapat na. Yun yung importante. 'Di ba? Kaya guys, yung tao marunong mag-isip, mahirap lokohin. Talinuhan nyo sa panonood, mga mandirigma. Tandaan nyo! Yung taong natutulog na may makating puwet ay gigising ng may mabaong daliri. Ako po si Banat Boy. Magandang gabi, Pilipinas. Hanggang sa muli. Kita-kits. Bye for now. Ciao!